Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support Eh, the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carmi. Baka naman po pwede ninyo po akong bigyan ng advice. Pero magsasorry na po ako in advance kasi hindi ako ganon kagaling magkwento. 25 years old na po ako at currently meron po akong ka-live-in, DJ Lindsay. Same sex po. At 31 years old na siya. 2 years na po kami, DJ Lindsay. Nung una, okay naman po. Wala namang problema sa aming pagsasama. Nagsimula lang po ang hindi namin pagkakaintindihan nang meron po siyang pinatuloy sa bahay namin. Ito po yung pinsan niya mula sa probinsya. Bilang magkadugo sila, yung partner ko yung tumulong sa kanya para makahanap ng trabaho. Nag-aruga, binihisan yung pinsan niya, para naman kahit papano umasenso sa buhay. Pero alam mo, DJ Lindsay, ilang buwan din pong tambay yung pinsan. Nandoon lang sa bahay. Kahit meron na po siyang trabaho, ang pula ko lang po sa kanya ay hindi po siya nagbibigay masyado ng panggastos o pangtulong sa bahay namin. Yung ambag ba? Pero dahil nga po pamilya siya ng aking partner, ako na lang ang nag-adjust, DJ Lindsay. Bumukod din po yung pinsan niya after ilang buwan na siya naman pong naging dahilan ng happiness ko. Kasi at last, dalawa na lamang ulit kami ng live-in partner ko sa bahay. After nun, bigla na lang sinabi ulit ng live-in partner ko na meron na naman pong titira na pinsan niya ulit sa bahay namin. This time, lalaki naman. Sinabi niya sa akin to nung saktong nakabook na ng flight. Wala man lang paalam, DJ Lindsay. So ito na nga.
Ilang buwan na po siyang nandito lang sa bahay. May trabaho pero same problem, ang kunat mag-ambag. Minsan magbibigay po ng 1K kada sahod niya, pero minsan wala. Walang binibigay, walang tinutulong. Ang sabi ng live-in partner ko, nahihiya naman daw siyang mag-demand na magbigay para sa mga bayarin namin. Ang problema pa po dito, ni hindi magawang humawak ng walis, ni hindi makapaghugas ng plato. Aba, parang prinsipe ang datingan. Hindi marunong magluto, at hindi rin nag-aambag ng pang-ulam. Bagay na hindi ko po matanggap dahil nakakainsulto sa amin. Araw-araw ganito po yung eksena niya. Trabaho, uwi, kain, inom, tulog. Kinabukasan, ganun ulit. Naiisip ko na minsan na siguro magiging mas okay kung hihiwalayan ko na tong live-in partner ko eh. Mahal ko naman siya, DJ Lindsay. Alam ko rin na mahal niya ako. Pero nakakawalang gana na. Parang wala na akong lugar sa bahay na to. Ang gusto ko po sana, my house, my rules. Pero dahil pamilya niya yun, hindi ko masita. Hindi ko maobliga. Ayokong sabihin nila na masamang tao ako. Kaya po kailangan ko ng advice, DJ Lindsay. Bago pa po ako tuluyang lumayas dito sa bahay namin at bumukod sa live-in partner ko. Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Carmi. At ito ang lihim ng aking liham.